Sa punto pong ito, alamin naman natin ang mga paghahanda ng Philippine Navy para sa tag-ulan at sa disaster response. Makakasama natin ngayong umaga sina Commodore Jorge Amba, ang commander ng Fleet Marine Ready Force, at ang Lieutenant Commander Reynante Del Prado na Staff for Operations. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning. Sir, tag-ulan na naman po. Ano po ang paghahanda ng Philippine Navy para po mag-respond sa kung ano man ang mga disaster? Basically, we had our disaster response preparation, the inspection of our capability last 30 May. So, nilatag na namin lahat ang mga kagamitan para sa disaster response. So, if I'm talking of itong kagamitan, mayroong mga trailer trucks, may mga trailers kami na nandun na lahat yung mga disaster response equipment, rubber boats, outboard motors, generators, life-saving equipments, and of course, towed siya ng M35 trucks. So, nagawa namin yung inspection noong 30 May. So, tamang-tama na ngayon, nag-umpisa na yung tag-ulan. Masabi namin, especially dito sa National Capital Region, ang Fleet Marine Ready Force ay handa na upang tumulong sa ating mga kababayan just in case magkaroon ng sakuna. Yes, sir. Nabanggit po ninyo kanina mga kagamitan, inihahanda na po. Meron din po bang hospital ship Mercy ang Philippine Navy? Sa ngayon po wala pa. Ngunit ang ating mga barko ay handa sa mga ganitong mga pangyari. May mga kagamitan po tayo na mga pang-medical first aid at mga tao na marurunong para mag-administer ng medical. At sa ngayon po, hindi lang yung sa paghahanda rin, hindi lang po pag-inspeksyon ng ating mga DRO teams at ng mga kagamitan ng aming ginagawa. Nagkaroon din po kami ng mga pagsasanay o yung trainings for disaster response. Ito po ay ginawa namin nung panahon ng wala pang tag-ulan at sa ngayon po ay na-train namin yung, kung tawagin po natin na yung Philippine Navy Disaster Response Task Unit NCR na binubuo po ng mga disaster response team mula sa Manila at Cavite area na mga units ng Philippine Navy. Yes, sir. Paano po ba itong training na pinagdadaanan nitong ating mga miyembro ng Navy? Sa ngayon po, ang aming binibigay na pagsasanay ay under the DND QRF na sinusuporta ng ating kagawaran ng defense, ng Department of Defense. Dito po pumapasok yung mga training sa WASAR o yung Waterborne Search and Rescue, yung ating collapse structure search and rescue, yung basic rope rescue techniques, medical, and of course po yung mga maliliit na pagsasanay para sa individual na kakayahan ng ating mga disaster responder tulad ng rescue swimming, yung kanilang technicals. So, yun po ang mga pagsasanay na aming ginawa sa mga nakaraang buwan. Ito pong trainings na ito ay para lang po ba sa mga miyembro ng Navy dito sa Manila and Cavite or sa buong bansa po? Sa buong bansa po, meron po kaming 7 Naval Operating Force at lahat po yun ay may mga kanya-kanyang DRO teams. May mga pagsasanay po na ginagawa ang mga Naval Operating Forces na to. Sa Maynila at sa Karatig Bayan ng Cavite at Bulacan, kami po ang unit na nakatalaga na ang kami pong sinana ay yung mga DRO teams na manggagaling sa Cavite at Manila area. Commodore Amba, sa tingin po ba ninyo sapat na ang mga kagamitan at ang tao natin para po magresponde sa mga natural disasters? Yes, sa ngayon, I think we have enough resources, and in fact, I would like to add the capability that we mentioned earlier, yung mga trailers with the trailer trucks. Kasama din doon ang mga surface assets natin ng mga barko dahil yung sakuna is not necessarily dyan lang sa lupa, pupunta din siya sa dagat. And with the nung pagdating ng helicopter natin nung last December, yung Agosta 109 helicopters, malaking tulong siya ngayon for an initial area assessment and capable siya to rescue yung mga tao na nasa bubong. So yan ang pinaghandaan namin na added capability ng Navy na gusto namin ipaalam sa ating mga televiewers na handa tayo sa mga ganong... So may mga bagong kagamitan po pala ang Navy. Bukod po sa helicopters, ano po itong dumating sa inyong tanggapan? Sa ngayon, yung additional yung mga rubber boats. Ilan basically, na-program siya 2013 at saka na-deliver siya last year. So,
Sa amin, sa unit namin mismo, nadagdagan kami ng 3 trailer complete with accessories. But the other units were also provided. So, kung baga lumaki na ang pwersa at saka kagamitan, buong dagat ng Pilipinas upang mag-respond sa mga kalamidad. Sa tingin ninyo, sir, paano po ito makatutulong sa inyong operasyon base po sa inyong experience itong mga nakaraang taon? Yung pagkaragdagang mga kagamitan ay malaki ang may tutulong. Yung experience nga po namin dun sa mga nakaraan, yung mga habagat, talaga pong sa kakulangan ng kagamitan, lalo na pag ang ating nirespondihan ay yung nakalubog sa tubig. Kahit po kaming Philippine Navy ay nangangailangan talaga ng mga kagamitan katulad ng rubber boat. Ang pagbibigay po sa amin ng karagdagang kagamitan nito ay mas makakatulong kami at mas malaki yung aming mabibigyan ng tulong dahil sa mga dumagdag na kagamitan na mas mabilis yung aming magiging pag-aksyon. Commodore Amba, yes, you have something to say. Meron ako gusto idagdag, Vivian, regarding doon kung paano namin palakasin yung pwersa para sa mga disaster response. Mayroon kaming tinatawag na Philippine Navy Reservists. So, isa sa mga efforts namin ngayon in coordination with the local government units, yung magti-train kami ng mga tao na nandun sa mga lokalidad. So, basically, ngayon sanang umaga, meron kaming call doon sa Vice Mayor ng Kawit so that we discuss namin yung mga dapat magawa, especially on the training. Dahil kung baga, handa yung ang Armed Forces of the Philippines to respond to disasters, but we need also the assistance of the local communities. So, yun ang namin na i-link namin yung effort, particularly on the training, papakita namin kung ano yung capability namin, and we will be learning each other. So, it would be a community-based effort to respond to disasters. Sir, interesting po itong pagte-train ninyo ng mga reservist para po sa ating mga tagapanood at mga kababayan na gustong maging Navy reservist. Ano po ang kailangan nilang gawin? Ang may alituntunin po tayo ng mga sinusunod o mga requirements para sa maging Navy reservist. Ito po ay kinikater na ating Naval Reserve na sa kanya po yung recruitment. So, sa ngayon po, may mga requirements po siya na kailangan na maaari po nating makita dun sa kanilang website po ng NRC. And that website is? PhilippinenNavy.mil.ph PhilippinenNavy.com.ph. Yes, sir. Ito pong training na isinasagawa ninyo sa reservist, gaano po katagal ito? Sa ngayon po, yung training na ginagawa natin is phases po siya. So, minsan ang isang phase ng training is tumatagal po ng 2 hanggang 3 linggo base po sa dami at sa module ng training. So, katulad po ng WASAR, yan po mga 3 linggo po yan. Kasi po magsisimula sa basic swimming, tapos yung administered ng medical, then yung as a team effort kung paano sila magre-responde. May schedule po ba to or all year round ang training na isinasagawa po ninyo? All year round po siya, but of course, we scheduled it on a summer kasi po, yun yung panahon na maaari natin kunin yung mga tao. May panahon tayo sa pagsasanay dahil mahirap po kasi magsanay pag andyan na rin yung ating problema. So, we prepare on summer and pagdating ng tag-ulan, masaya kami na alam namin na handa yung aming mga tao para sa kung ano man ang mga sakunang mangyayari. That's right. Commodore, kamusta naman po ang kooperasyon ng local government units dito sa pag-training nyo ng reservist? Are they very cooperative or what? Actually, hindi pa talaga namin na, because we are still in the process of working it out. Because ang gusto sana namin mangyari na ma-preposition na namin yung mga disaster response equipment in coordination with the local government units. Sabi ko earlier, ngayon sanang umaga, mag-usap kami nung local government ng Kawit, but pinapostpone lang namin because of our presence here. But ipagpatuloy namin itong ganong klaseng koordinasyon sa local community upang matugunan ang problema sa mga sakuna. Panghuling katanungan na lamang po para sa inyong dalawa. Ano po sa tingin ninyo yung aral na nakuha ng Navy mula sa Yolanda at paano po ninyo ito ginagamit sa paghahanda ninyo ngayon?
Siguro ang masasabi ko dito, dahil yung sakuna sa Super Typhoon Yolanda, it's really massive ang destruction. Ang lessons learned doon is the cooperation ng other regional partners. Gusto ko lang banggitin ngayon na just last month, nagkaroon ng exercise na Komodo na ginawa doon sa Natuna, Indonesia. Na nagpadala tayo ng isang barko na nag-participate ng isang exercise for disaster response operation. So it was participated by 16 other countries in the region. So ngayon, ang malaking tulong sa atin, kung mayroong ganon kalaking sakuna, we really need some help from other regional partners. So yan ang mga mapaghandaan natin na mayroon na tayong koordinasyon. Kaya sumasama tayo sa mga ganong exercise. Yes, Lieutenant. Karagdagan pa po roon, nagsulat din po tayo ng isang tinatawag natin protocol para doon sa kung paano tayo ang Philippine Navy at ibang agency magkaroon tayo ng isang aksyon sa pagdating ng ganitong panahon. Aside from that po, ang Philippine Navy po together with the other ASEAN navies is also crafting what they call the DRO protocol po ASEAN region. So sa ngayon po, itong protocol na to ay binabalidate ng iba't ibang Navy, ASEAN navies dito. Isa po iyon sa ginamit nilang doon sa nakaraang Komodo exercise na nakafocus po on HADR operation. So malinaw po, handang-handa na po ang Philippine Navy sa disaster response ngayong taon. Pero sana po ay makipag-cooperate tayo para po maiwasan o magkaroon ng zero casualty ngayong tag-ulan. Maraming salamat po sa inyo, Commodore George Amba at Lieutenant Commander Reynante Del Prado.